Ilang araw nang lumiban ng plenaryo ang ilang senador sa Senado simula nitong June 1. Partikular na ang matagal ng absent at ngayoy wanted nang sa Senador Bato de la Rosa. Pero para sa mga ordinaryong Pilipinong nagtatrabaho, walang araw ang hindi mahalaga. Tingnan natin ang laman. Sa 16 na taong pagtatrabaho ng 41 years old na si Amor Rivera sa Divisoria sa Maynila, walang ni isang araw ang hindi niya pinapasukan. Ang mahalaga kasi nga, pag hindi ako pumasok, may galing. Hindi sakto, kaya kailangan pumasok. Ikapito pa lamang ng umaga, bumabiyahe na si Rivera para sa 9.5 oras ng trabaho simula 8 a.m. hanggang 5:30 p.m. Pumapasok siya kahit na weekend para sa mas mababa pa raw sa minimum na sinasahod. Mababa na siya. Wala pang hindi lower pa sa minimum. Malayong-malayo ito sa salary grade o ang antas ng sahod ng mga matataas na opisyales ng gobyerno. Ayon sa Salary Grade Index ng Department of Budget and Management o DBM, 3 ranggo ang pinakamataas na sumasahod mula sa gobyerno, sa ekotibo, lehislatura hanggang sa udikatura. Pinakamataas ang Pangulo na nasa 33, 32 naman para sa Vice President, Senate President, House Speaker at Chief Justice at pang 31 naman sa mga senador. Sa Executive Order No. 64 ng Pangulo o ang updated na listahan bilang batayan ng sahod sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, nahahati sa 4 tranches o 4 na bahagi ang listahang ito ng pinapasahod sa gobyerno. Nagsimula ang first tranche noong January 1, 2024 hanggang sa matapos ito sa January 1, 2027 para sa fourth tranche. Bawat taon, may 8 steps ng pagtaas ng sahod na nakabatay sa buwan ng pagpasok ng isang empleyado ng gobyerno, regular man o contractual. At sa 2 mataas na posisyon, gaya ng Senate President, pumapatak na kaagad sa 365,237 pesos hanggang 408,055 pesos ang sahod kada buwan. Para naman sa regular na senador, tumataginting na 300,961 pesos hanggang 342,310 pesos ang halaga ng kanilang buwan ng pagpasok. Pero hindi tulad sa mga ordinaryong manggagawa na pumapasok araw-araw sa trabaho. Sa gobyerno, partikular na sa Senado, ay nakakatanggap pa rin daw ng sahod ang mga senador kahit absent pa ito. Simula Nobyembre ng nakaraang taon hanggang May 10, 2026, no-show ang ngayoy wanted ng si Senador Bato de la Rosa sa Senado bago magpakita sa plenaryo nitong May 11, hanggang sa absent ulit ng tumakas sa Senado nitong May 14 dahil sa kasong kinakaharap sa ICC. Absent din ang mga senador mula sa Cayetano Block na ngayon ay nasa minority block na. Ayan ay matapos maaresto sa Senador Jingo Estrada sa Senado nitong June 1. Hindi na dumalo ng plenaryo sina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Pia Cayetano, Senador Rodante Marcoleta, Senador Amy Marcos, Senador Robin Padilla, Senador Loren Legarda, Senador Joel Villanueva, Senador Mark Villar, Senador Camille Villar, at Senador Chis Escudero hanggang June 3. Pero sa Escudero, nagpakitang muli nitong June 3. Si Villanueva, nagpakita rin sa special session nitong June 17. Samantalang late ang iba pang nasa panig ni Cayetano sa kaparehas na araw. Ang dating Senate President sa loob lamang ng 3 linggo, absent pa rin pero present sa Facebook Live at sa sarili nilang bersyon ng flood control hearing nitong June 4. Sa ganito kataas na sahod ng mga senador na sumasahod kahit absent pa sa trabaho, para kay Amor, ang kanyang pagpasok araw-araw at sa kinikita niya kahit maliit lang ay malaking bagay na para sa kanyang 3 anak, lalo na sa kanyang bunso na gusto palang maging guro. Harap niyo po para sa mga anak niyo po. Siyempre makatapos. Brian Carolino, BCRC3.